Welcome, part 2 ng tower defense or anong depende kung saan ko ilagay na part na ito. Basta ito yung continuation about game object na prefabs. Okay, sige. So reset nyo yung position, ganyan. And then nakita nyo itong snapping tool na ito. Yan. Hanapin nyo yan. Kung di nyo makita, siguro nakaganyan. So, para makita nyo, stretch nyo yung scene ninyo. Then, nalabas ito yung parang may magnet. So, yung arrow na yan, drop down nyo yan. And then, dapat naka 0.5 yan. Okay? And then, after nyan, click mo ito. Once nag-blue na yan, then, start na tayo mag-clone ng mga nodes. So, ay wait lang, gawa pa muna tayo ng empty object and name it nodes. Then sa loob ng nodes, drag natin si node sa nodes. So it means si nodes, ang mga children niya is mga node. So i-duplicate natin si node. Pag duplicate natin yan, drag natin. So as you can see, nag-snap yung node 1 natin. Okay. After nyan, duplicate na naman natin ulit. So drag na nyo naman, ganyan, duplicate, tapos duplicate. Paano mag-duplicate? Control D nyo lang. Tapos dito na naman. And then after nyan, pwede na tayong ganito. So highlight nyo na lang yan. Ganyan. Ito na naman. Okay. So just follow nyo lang muna ako. Okay, ayan. Okay, nasali yung camera. Huwag natin isali yung camera. Okay, last. Oops. Oops, yeah. Ito pala. Ting masyadong malaki na yung map. Okay, sakto lang 80. Okay na yung 80. And then after nyan, meron na 'di ba? Collapse niyo muna si nodes, then gawa tayo ng 3D object na plane. So 3D object na plane, click niyo lang itong enable constraint proportion type 5, ayun, ganyan. After nyan, kung i-check ninyo, ayan, bali ganyan yung mukha niya. So naka-ISO perspective tayo. So then gawa tayo ng folder. So sa labas dito sa asset, create folder, let's call it, saan na ba yun? Patula. Create folder, then materials. After nyan, sa materials, gawa tayo ng material, let's call it floor, and gawa na ulit material para sa ating mali. Delete, create create wait lang, hindi ako makafocus, ang ingay kasi. So material, ayan. So ano tawag nito? Node, yeah, node. After nyan, okay, after nito, tapos edit natin yung node, siguro may pagka green, ayan. Ito naman. So para ma-test natin, try natin i-drag si node dito, ayan, ayun. So tapos si floor naman, gusto natin siguro may pagka chocolate yung floor, ayan, ayun. Okay, but sobra ata. Try natin yung mga medyo light, siguro ganyan. Okay,
And then, as you can see, si node natin dito is siya lang yung may color green. So, anong gawin natin? Lagyan natin lahat. Ganyan, isa-isa. So, wag na. Punta ka na lang sa prefabs natin. Punta ka kay node. After mo pumunta kay node, punta ka sa materials, then drag mo punta ka sa materials folder, then drag mo yung node na material. Then, back ka din. Ayun, boom. Green na lahat. Okay. After nyan, siguro medyo babaan na natin yung nodes. So, pwede ganito mag-edit. So, babaan natin siya ng mga hindi, dito pala. Ayan, babaan natin siya ng uncheck nyo yan ha, 0.25. As you can see, nag-flatten na siya. Or 0.5 na lang. Ayan, 0.5. Tapos, after nyan, but, ang problema nito, ayun, siya lang yung updated. So, para ma-updated lahat, kita nyo tong overrides, yung in-edit natin ng isang node. Click mo yung override, then apply all. Ayun, sila na lahat. Instead na pupunta pa tayo dito sa prefabs, then dito mag-edit, pwede na, dito na lang. Siya na lang, then override na lang natin, then apply to all. So, okay. So, another problem is naiwan yung, since ito na yung transform scale ng ating mesh, but ng our collider is still ganito din, update din natin yung box collider natin, then apply to all again. Okay, sige. So, gawa na tayo ng path. So, bale, parang ito yung enter position. Ayan, delete na lang. So, parang ganito yung mangyayari niyan. So, parang ganyan. Okay. So, bali, dito yung start position, then dito yung base mo, yung baling portal or target destination. So, meron na tayong path. But the problem is, the next problem is, yung AI natin na dapat tadaan siya dito. So, paano ba yan? Okay. So, paano gawin yan? Dito na yung gagamit tayo ng yung in-install natin na NavMesh AI navigation. So, ito. Ayan, lalabas yan. Okay. Then, right-click ka dito. Punta ka sa AI and then NavMesh surface. Then, reset mo. Reset mo yung transform. After ma-reset yung transform, the problem nito is when we bake natin kaagad, ayan. So, mangyayari, ang ibig sabihin kasi ng blue, it means walkable yan. Ibig sabihin, pag naglagay tayo ng AI dyan, walkable yan siya dyan. So, example, okay, sige, example kaagad. Gawa tayo ng folder para sa ating scripts. Okay, after nyan, open natin. So, like for example, gawa tayo ng enemy natin. Wait lang, rename muna natin pala itong floor. Then, gawa tayo ng 3D object na cube. Capsule pala. Then, reset the transform. Lagay natin siya dito. Ganyan. Tapos, add component na NavMesh agent. Ayan. And then, gawa tayo ng script. Mono behavior script. Let's call it enemy. Open. After nating ma-open,
Let's start to code. Okay. So, okay. Then, okay, dito na lang. So, gawa tayo ng nav mesh. Okay. Nav mesh agent. So, automatic yan na may lalagay dito. Then, agent. Tapos, dito naman sa start, kunin natin yung agent. Ayan, nav mesh component. Tapos, gawa tayo ng target destination na serializable field na transform para sa ating target destination. Ayan. And then, lagay natin sa update. So, agent that set destination sa ating target destination dot position. Ayan. So, save. After nyan, attach natin si enemy sa ating capsule, which is rename natin ito ng enemy, and then add natin si enemy. Ayan. And gawa tayo ng target destination na empty object lang. Then let's call it target destination. Tapos reset natin yung transform. Para makita natin, lagyan natin ng ganyan, color blue. So pag when zoom in natin, ayan. So bali lagay natin yan siya dito. So once try natin i-start, ay wait, mag-error ito kasi walang laman yung target destination. So drag natin dyan, then start. So you can see si capsule, yung enemy, so ini-ignore niya lang tong mga capsule na mga path na ginawa natin. So pag ganyan, drag natin si target destination. Ayan. So yung ganyan. Okay. So gusto natin dadaan siya sa path na ginawa natin gamit itong mga nodes. So paano ba? Okay, madali lang yan. Gamitin natin itong physics collider. Then it clear. Then try natin mag-bake. So hindi pa rin. So gamitin natin is ito. Open nyo yung object collection, volume, then edit natin yung perspective natin. So as you can see, meron kang makikita dyan na itong blue na ito, bali yan yung gagawa natin ng path. Bali yung size nya, then make it 40. Yeah, 40. Then 40 din dito. Siguro 55. Oops, 50 lang. Ganyan, 50. Then so ganyan. So ignore lang natin 'yan. Bali yung AI dito lang siya dadaan. So ganito kalaki. And then dapat naka physics collider kasi yung mga nodes natin ay may mga collider. Then try natin mag-bake. So try natin. Pag-bake, ayun. So yeah, since may height kasi yung siguro try natin ibahin na lakihan natin yung mga nodes natin. Lakihan natin instead na 0.5, gawin natin 4 sila lahat. Override, ayan, para malaki. Malaki na ba? Okay, malaki na lahat. Then try natin mag-bake ulit. Ayun. So the problem, meron ng path, 'di ba? So yeah, try natin i-run. And for sure gagana na yung AI natin. Dadaan na siya sa path na ginawa natin.
Ayun, di ba? So, paglagay ko dito, yan, dadaan na siya sa path. But, as you can see, kung pupunta tayo sa nav mesh surface natin, may mga unnecessary na mga path, I mean, walkable na surface katulad nito nasa taas. So, 'di ba parang hindi siya optimize kung sa game na pag nirahan mo na to, meron pang nire-render na path, walkable na surface. So, paano ba solusyonan 'yan? So, ganito 'yan. Kahit pa yung nodes natin is maliit yung collider niyan, kahit is 0.5 natin yan, then apply all, and then balik kay nav mesh surface, clear, bake, ayan. So as you can see, may napansin ka, naging blue lahat kasi madadaanan niya kasi ang liit, kaya ni agent yan na ang yung bali nito, yung height is 2 kasi nandyan. Ito yung kaya niyang i-jump. So, ganito lang. Punta ka sa node, add component, then nav mesh modifier. So, sa nav mesh modifier, click mo yung override area, then not walkable. Then, override, apply all, balik kay nav mesh surface, clear, then bake. Ayun, okay na. So, try natin. Wait lang, save muna. So, uncheck nyo nga muna tong show only selected para kahit mag-click tayo ng target destination, may path pa rin. Ayan. So, it means, ayun, okay na siya. Kahit saan ko palagay yan. Ayan. So, yung challenge nyo ngayon is gumawa kayo ng sariling path ninyo. Huwag nyong masyadong lakihan. But, I suggest i-follow nyo kung gaano kalaki yung mga mesh natin. Katulad ng naka 4. Please follow this one. Ganito kalaki. Okay, then see you sa next video.